Magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon, ito pong pagtakbo ni Attorney Vic Rodriguez. O ba naman, para sa Senado o para kay Digong? Ha? Ngayon, sabi niya nga po kasi, isa sa paano nga raw, tawag dito, siya yung magiging leader. Hindi po COA, kayo naman anong COA? Hindi pala, sorry, 2 letters ang abbreviation niya. CA. Di ba? Ayaw niyang humarap sa commission on appointment. Gumawa ng bagong opisina. Pero, ganun pa rin, primus inter pares. Anak ng puto. Siguro kung ang ginawa niyang opisina roon, hindi ho primus inter pares. Ang ginawa niya po, Vic Diwata Pares. Palagay ko nasa Malacanang pa to. No? Hindi siya papakialaman ng COA. Interesado mag-ES, tapos takot dumaan sa commission on appointment. Bakit? Diba? May ES, pero yung power ng ES, kinuha rin niya, kapareho rin sa kanya. Pero gagawin mo sa ES, dekorasyon. Oh my goodness, Attorney Vic Rodriguez. At saka ano naman kung sakaling hindi ka lumusot doon sa CA, kayang-kaya ka pa rin naman ni PBBM ilagay sa ibang posisyon. Diba? Pwede kang maging official julalay niya. Walang CA yun. Oh. Pambihira naman, oh. Alright, so pag-usapan natin. Ito muna yung kanyang interview. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura, ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon. Ito na si korupsyon at higit pang korupsyon. Okay. Kailan ko yung kahirapan, ito naman korupsyon naman. O, sige. Kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Nako, may balak to magkudita. May balak si Atty. Vic Rodriguez magrebelyon. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog. Ba't di ka nag-member sa PDP Laban? Na pamunuan ang tunay na oposisyon. Akala ko, ano nangyari? Di ba inaalok yan ni bibigyan ng Harry kay Sara? Anong nangyari? Ayaw ni Inday. Tapos siya naman daw ngayon ang mamumuno. A genuine opposition. Okay, ano kayong gagawin ni Atty. Vic? Ako ay naghain bilang isang independent candidate. Okay. Bilang Ayos to, nag-independent. Nahiya pa talaga. pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Patay tayo rito. Binago na po ang definition ng political party. Kailan pa naging political party ang Republika ng Pilipinas? Bakit pa pagka ikaw DDS, kailangan mo talaga, o pag ikaw naging DDS, kailangan mong maging tanga? Ay nako, sarap lait-laitin ito, abogado to eh. Kaya ako ganado magganito kasi ako, nagtangkang maging abogado. Okay? Pero ito, full-fledged lawyer, tanga. Sabi nga ni Mami Ping. Kailan pa nangyari yun? Di ba? Binago yung definition. Pati ng mamamayan. Aliado raw. May amats to, matindi rin to. Ulit. Ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Okay? Kung kaya nadinig ko Define political party. at tumugon ako Okay? sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers Na? at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na
munuan ang tunay na oposisyon. Wow. Okay, next. Ako ay naghain bilang isang independent candidate, bilang pagkilala at pagsagisag. Okay, define political party. Okay, yung tanong ng professor ko noon ni Professor Quiñones sa UE. Comprehensively define and discuss what is a political party. Na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at Ayos to. ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Tumbok niyo ho. Iwas siya kina Ipe at Willie. Saka sa PDP laban. O, PDP walang laban. Di ba? Nahiya pa no? Nahiya pa. Alam niyo, mainam pa kung sumama siya sa PDP laban So rito niyo po makikita sa personalidad niya, sa hindi niya pagsama sa partido ni Digong, na wala po ito talagang kakayanang manindigan si Attorney Vic Rodriguez. Mabuti pa yung kanyang kapatid. Di ba? Mabuti pa yon. Pero ito wala. Tingnan nyo, takot sa commission on appointment. Bumuo ng sariling opisina. Pero sakim sa kapangyarihan. Gusto niya maladiwata pares pa din yung kanyang kapangyarihan. Dekorasyon na lang ang IS. Ibang klase. Meron tong tinatawag na corruption of mind. Nakakaasar no? Todo tanggol pa tayo dito dati kasi nakakaawa Walang yung buhay na to. Nadali siya ni Enrile, no? Tapos hindi niya kayang iribat si Enrile. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog. Meron ba? Calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Okay. Alam mo, Attorney Vic, hindi ako nagtataka kung masetlog ka sa kampanya. Bakit? Kasi yung panawagan ka mo na yan ng maisog, yung mga ipinaglalabang ganyan ng maisog, alam nyo kung mabenta yan sa taong bayan, kung pinaniniwalaan kayo, dapat dumami yung maisog nyo Di ba? Kada rally nyo, paunti kayo ng paunti Yung sa abroad ninyo, bandang huli, mukhang yata sa ihawan na lang ng isaw kayo nag-uusap yung rally rito sa Pilipinas, di ba? Nauwi na lang yata sa tindahan ng halo-halo yung huli. So, ibig sabihin po, yung sinasabi niya, nakikita po ng mamamayan na ginagawa sa ilalim ng administrasyon. Bakit kanyo? Ano ba ang sinabi ni Attorney Harry Roque? 2017, ng 17th Congress, di ba? Ibinalik ang certification, di ba? Yung liquidation by certification. Kasi kung kayo pala nagbalik niyan Kasi 2014, panahon ni Pinoy, ang BIR, ayaw nang tanggapin ang ganyang klaseng liquidation. Sino sumunod na presidente? Duterte. 17 Congress. Sabi ni attorney yun, ni Attorney Harry Roque. Di ba? At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking Kung mapansin ka. kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo Higit na nakararami. Tingin yan. Alam nyo, tingin ko dapat ang ginagawa ni Attorney Vic, yung mga dating nagmaisog rally sila, binabalikan niya yon, di ba? Para malaman niya. Nanganak na ba kayo? Baka pwede sama niyo yung mga anak niyo sa rally. Dumami na ba kayo? ay pagod na Uy! sa Pagod na po. At parang ano to, si Attorney Trixie Cruz Angeles ba to? Mr. President, paghirap na kami. Mr. President, gutom na kami. Ito naman kanya, pagod na kami. Di ba? Tapos makita mo, merong make-up session. Grabe mga drama ng mga to. korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Thank you, sir.
Are there questions from the media? Yeah, go ahead. Inquiry.net, John. Sir, good afternoon. Okay, it's a good point eh. 'Di ba? Dapat yung ibang miyembro ng ano nga naman ng gaya ni Duterte, gaya nito ni Pulong, 'di ba? Oh, dapat tumaharap sila ron sa ano, transparency pala eh. 'Di ba? O maging ito si Sara Duterte. Tama, 'di ba? Banatan mo si Sara, bakit ayaw magsalita doon sa Kongreso? Bakit hindi nirerespeto yung Kongreso? Oh, ayaw sumagot doon, ayaw magpaliwanag. Lang yan naman oh. Para kang humingi ng baon sa magulang mo eh, binigyan ka. Tapos tinanong ka ng magulang mo, o sa anong ginawa mo sa pera? Sasabihin mo roon eh, Shemenet. ano, saan mo dinala yung pera? Shemenet. Ano Shemenet? Shemenet nga eh. Good afternoon. Sir, earlier I picked up you said that you represent the real opposition The real ang tunay na oposisyon. Wow, the real na, tunay pa. Grabe. opposed to whom po, sir? Dahil wala ng oposisyon. Opposed to whom? Dahil wala nang oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. Ano kaya kung sakaling manalo to? 'Di ba? Tapos makakaharap niya si Larissa Baby. 'Di ba? Makaharap niya ibang mga senador doon na hinarap niya noon nung sa sugar fiasco. Oh. Kawawa nga si Leocadio Sebastian eh. Nabunto na ng sisi sa katarantaduhan nito eh. 'Di ba? Grabe, binigyan niya pala, inauthorize niya. Tapos hindayaan niya na mag-isa. Oh, mabuti na lang nakakuha ng kopya mga vloggers. Ay nako. Tapos kalauna natatawa ko sila dalawa ni Atty. Trixie nagkakabanggaan. So kung nakakita ikaw executive secretary, opisina ng pintuan ng presidente, andyan lang ilang kembot lang. Kung gusto mo gumulong ka pa para matagal-tagal makarating. 'Di ba? 2 weeks hindi niya pina-follow up. Ang klase secretary yun. Gusto yata niya yung amo niya yung lalapit ng Sec, pa-follow up ko lang, pirmado ko na pala. Sec, meron nga pala akong update doon sa pinapipirmahan mo sa akin. Talaga, ibang primus inter pares ang trip nito eh, no? Parang primus diwata inter pares ang trip nito eh. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider them opposition or not? Do you? Do you? Sabihin, hindi! Di ba? Do you? No, sir. What about you, In sir? our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Nasa mindset kasi nito ng opposition, yung bang yung mapanira, yung destructive. Oh. Ngayon kasi yung opposition, constructive sila eh, di ba? Oh, sabi nila na hindi nila gusto tong ganito. Oh, ano yung dapat nating gawin? O remedyohan natin. Gawin natin yung panukalang batas para maamyendahan itong mga batas na may depekto. Kasi yung mga genuine opposition sa nakita natin sa mga unang panahon, hanggang ngaw-ngaw lang sila. And you know what? PBBM was one of the genuine opposition. Oh, nung siya po ay kongresista, nung siya po ay naging senador, mga opposition sila. Ano sabi niya? Madali nga lang. Tutuusin, madali lang maging opposition eh. Wala kang kailangang ayusin. Pumuna ka lang ng pumuna. Oppose ka lang. Oh. 'Di ba? Pero yung masabihin nating constructive opposition, sila yung nag-oppose, and then since sila yung may kapangyarihan na mabago ang batayan na pinatutupad ng gobyerno ng ating executive department, inaamyendahan nila. Ano ang butas dito sa lintik nating problema sa mga agricultural products? 'Di ba? Problema sa importation na nakakalusot, walang napaparusahan. Bakit? May nahuhuli, bakit hindi nakukulong? Nadi-dismiss, bakit? Defective yung batas. Yung Anti-Agricultural Smuggling Act, yung dati. Amended na ngayon eh. Kasi doon ang nakalagay, ang mag-a-assess ng value ay ang customs. Merong certain amount, 'di ba? Para mag-fall doon. So hindi certified yung magba-value.
Yung baga sa gawa ng valuation ng mga nai-smuggled. Pagdating sa korte, defective yung ebidensya, hilaw na hilaw. Baka nga hindi umaabot sa korte. Walang nakukulong. So, ang ginawa po ngayon ng genuine opposition, di ba? Inamyendahan nila ito. O, inamyendahan nila yan. Nagtatalo pa nga ang Kongreso eh. Ang Congress, ang version nila, ay amyendahan yung existing law. Ang gusto namang mangyari nitong ating Senado ay i-repeal totally yung existing law at magkaroon ng panibago. Yun ang gusto nilang mangyari. And then they come up with one version. At eto na nga po. Diba? Hinigpitan nila. At hindi na si Customs ang magsasabi kung magkano yung inismuggled. So, yun ang importante. Hindi yung puro opposition, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Diba? Dapat nga kapag ikaw nag-oppose, na sabi mong mali ito, dapat alam mo na rin yung solusyon. Kasi alam mo na yung tama eh. Kaso hindi nag-i-exist. So para mag-exist yung tama, ipanukala mong amendments. Tama, mali. Di ba? Oh. Sayang anong di alam yun ni Attorney Vic. Thank you, sir. Okay. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Hi, Attorney. Apo. Hi, Sandra. Ngayon po na sabi nyo nga parang kayo yung magre-represent na real opposition. Pero po ba kayong nasaksihan while you were in Malacanang na katiwalian, ayon nga po sa sinabi nyo na yung advocacy nyo to fight corruption? And willing po ba kayo na isiwalat yon sa publiko? You covered us during the campaign, Sandra. And I think Tignan yung layo ng sagot ha. Sa campaign siya napunta. Ang tanong sa kanya, in Malacanang setting. Okay? After May 9, 2020, after June 30, 2022 onwards, hanggang sa masipa siya sa Malacanang. O hanggang sa kusa siyang lumayas whatsoever. Layo ng sagot. in the earlier part of my stint in the cabinet as the executive secretary. And probably by now, most of you, if not all of you, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before, ang direksyon namin, simula ng aking sinamahan ng kampanyang huli, ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung aking na-witness, Sandra. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. Pero sino yung may issue ng pagbibenta ng mga posisyon? At Naalala niyo yung Trajano case, di ba? Sino nagpasok mga application doon? Oh. Yung para sa Philippine Ports Authority. Natuklas-tuklasan, eto pa lang si Trajano, kanya palang bilas. Yung kanilang mga asawa, magkakapatid, magkakamukha pa. Oh, di ba? Nadurog siya ron ni Tipi. Kinontent ko nga rin yun nun eh. Iyakan pa nga kayo nun. Sabi niyo, ba't makay ganun? Aga-aga pa lang nila PBBM, sinisirahan nyo na. Eh, meron pa lang una kasi sumisira. Sila yun eh. Diba? Alam ka naman sa FL yung naglagay nun. And diba, there was a video nung makita nila FL yun, nung magkakaroon ng mass oath-taking. Oh, nagulat sila, nandun yun. Nakalimutan ko yung pangalan nun, yung Trajano. Hindi naman po si Trajano yun. Bagkos, business partner ni Trajano. Diba? Ano nga pangalan nun? Yung business partner ni Trajano na kanyang bilas. Oh. Yung sana yung magiging port manager. Diba? Ng PPA. Laki ng sweldo nun. May confidential fund pa ba yun? Confibo, Intel. Confidential fund. Diba? Tapos baon pala sa utang. yung mga dalawang kumpanya nun. Sino nagpasok nun? Diba? Alangan naman na yung ibang mga tao doon. Oh. Obvious, Pastrana, correct, Marlon Dasha. Thank you. okay, the second question, please. Attorney Vic, hindi namin nalilimutan yan. Yung Pastrana case na yan. Yung PPA. Yeah, di ba? Sino po? Ano pa pong tanong? Yeah, Sherrian Torres, ABS-CBN. Good afternoon, sir. Hi. Attorney Vic, para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Can you explain to us yung close fist post nyo kanina while you were presenting that? Kasi that's very identifiable to the former president. Yeah, because we share the same
position when it comes to the opposing the attempt to amend, revise our Constitution. And as you know, magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. And just before I go here, I was endorsed by President Duterte as among his candidates, but I'm not running under PDP. Nahiya pa, no? Di pa sumali. O baka naman ayaw talagang tanggapin sa PDP laban ito. Di ba kasi yung PDP laban nagdadahop sa membership eh. Kailangan nila ng mga tao eh, no? Grabe, sabi ni Maureen, hindi kingmaker yan si Vic Rod. Appointment seller yan. Appointment seller siya na naboko nila JTE at FL. Yun. Di ba? Kaya nagtanim na ng galit, ano? Okay. So it's a personal endorsement of the former president. Well, I guess so, yeah. It's a personal endorsement by President Duterte, and I do not know what lies ahead. Probably, I'm open to being adopted by any political party. Ayun, kaya pala nag-independent. Ayaw magpatali ng, di ba? Ayaw magpatali ng airport ni Attorney Vic Rodriguez sa isang partido. So open siya para tanggapin. O, sino ba tatanggap dito? Action Demokratiko. Yun ang kaliado nila, Action Demokratiko, PDP Laban, Hugpong Pagbabago, tsaka yung isa pang partido ni Pulong, yung abing nilagay niya ron. Yan yung mga local na tatanggap dito. Napakatanga naman, di ba, ng nasyonalista, ng mga kaalyadong partido ng Pangulo kung tatanggapin ito bilang guest candidate. Mario Joseph, grabe, no? Hindi sumali sa PDP laban, no? Pero, nagpapagamit, kitigong, okay? Pero, umaasam pa ng suporta ng ibang partido. Bakit? Pagka ginawa ka ba nilang guest candidate, makakapagdala ka ba ng boto? I'm sure liability ito eh. So just one last. If and when it happens, you will be elected as a senator. What role are you going to play, or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? Not only what I've seen when I was inside the cabinet, but I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary Filipino, sige sa tingin ko, dito magkakasundo tayong lahat, yung talamak na korupsyon, at talamak na korupsyon, at higit pang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have a way, if I can make enough alliances, we'll do away with resolution number 1, authorizing liquidation by certification. Alam mo, maganda yan. Maganda yan, sinasabi niyang yan. Para magkaungkat-ungkatan talaga, kaila. Kasi talaga pagka nagdiskusyon, diyan talaga magkakaalaman. Kailan ba nagsimula etong liquidation by certification? Diba? Sabi nga ni Ping Lacson, nag-start yan 1987. Tuloy-tuloy. Until noong 2013 na yung BIR, diba? Kinausap na yung Senate President at ang House Speaker si Sonny Belmonte. Tapos napagkasunduan, kasama si Lacson doon, napagkasunduan na magsasubmit na sila ng mga pruweba. Hindi na yung I certify, di ba? I utilize the confidential fund. I utilize the MOOE. I utilize the budget. Hindi na po pwede yung ganon. And then, nung nawala yon, sabi ni Attorney Harry Roque, nung 17th Congress na nagsimula ng 2016 at 2017 ay sinubmit nila yung kanilang mga report at pumirma siya sa certification by sa liquidation by certification. Tama yan, para magkaungkatan uli, di ba? Very good, Attorney Vic Rodriguez. Sana nga may debate, no, yung mga senador, yung mga kandidato pagka-senador. Tapos mag-uungkatan ng ganyang issue. Yari ito. And would that be, is it also safe to say that if you are going to be allied with, for example, with the majority bloc, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never
Oh, labo nun, ha? Bagito ka lang, mag-blue ribbon ka, labo nun. Never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Are there any more questions? Okay. Wala. Ay, oh, okay. Ian from philstar.com. Makipasa lang po ng microphone sa Parang hindi interesado sa kanya yung press, ano? Grabe. Are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? Not only what I've seen when I was inside the cabinet, from philstar.com. Ayun yan. Makipasa lang po ng microphone sa likod. Salamat. Attorney, to clarify lang, how would you define what you're saying na real opposition na magiging Nag-define kayo, tuloy. if ever? Para lang po malinaw. malinaw naman sa mga kababayan natin, Ayos. ano, malinaw sa kababayan natin na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat kanan, talamak na korupsyon, laganap na droga at kriminalidad. And I think all elective positions, lahat ng mga elective post at yung mga nahalal in the current Congress, whether Senate or the House of Representatives, duty bound sila na pangalagaan ang interes ng Pilipino, hindi ng iisang partido, hindi ng kung sinong politiko, at higit sa lahat, hindi ang interes ng mga oligarko. One last question from Rockler, Dwight. Sir, you say you're fighting corruption. What can you say lang to people who might get the impression that it might be contradictory kasi you're now allied with a former president whose administration was also plagued with allegations of corruption? And to follow na rin, anong masasabi nyo sa ongoing congressional investigation patungkol sa mga supposed anomalies na nangyari sa nakaraang administrasyon? Yung korupsyon, hindi yan inimbento ng kasalukuyang administration. Hindi rin yan inimbento ng administration ni Pangulong Duterte and the administrations before him. Okay. But ibang usapan na lalo mo pang palalain ang korupsyon sa iyong termino. Tapos wala siyang mabanggit kung kahit na isa, no? Puro ganun, puro corruption. 'Di ba? Sana tanungin siya rito eh. Tingnan natin kung tatanungin siya ng can you give us an example of corruption na pinapalala? As to your next question, what is mine? What is your view of the current congressional investigation that deals with the supposed anomalies that took place under the presidency of the former of Rodrigo Duterte? Let the axe fall where it may. And I think even President Duterte is very, very emphatic about it. If you have something against him, file it in the case within the jurisdiction of the Philippines. Very good. Katunayan, may nakasampa na pong kasong plunder kay Digong. Diyan po sa Department of Justice. Okay, may isinampa ng kaso laban sa kanya. Baka sabihin na naman ninyo, hindi siya dapat sampahan ng kasong plunder. Hindi ata to aware si Attorney Vic. Ma'am, last question. Sir, last question lang. Ano po yung current relationship niyo with President Bongbong Marcos? When was the last time you talked? Does he know that you're running? No. Hindi na kami nakakapag-usap ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin, I think, September of 2022. At hindi ko kinakailangan magpaalam kahit kaninong politiko. Di ba gago talaga? Hindi naman sinabi, tinatanong lang, how is your relationship? No. Yan, hindi ko kailangan magpaalam kahit kaninong politiko. Hindi mo naman talaga kailangan eh. Yan, sour graping si Panot. Sa aking desisyon na katawanin ang tunay na oposisyon at ang interes ng mamamayang Pilipino. Lo, huwag mo akong masali-sali dyan, ha? 14 seconds. Opo. Okay na. Sige. Thank you, sir, for the photo op. Okay na. Layas na siya. Di ba, grabe? Grabe mga pinagsasasabi ni ni Attorney Vic eh. Naasar ba? So, sasapawan niya si Risa Ontiveros. Ang problema, wala siyang ma-identify na isa na sinasabi niya na corruption na nakita niya noon at pinapalala pa ng administrasyon. Ang ganda ng sagot niya eh. Ang corruption, it was not invented by this administration, nor by the previous administration and the other past administrations. Di ba?
Pero, hindi naman daw ito dapat, hindi naman daw maganda na pinapalala pa. Naks no? Akala ko nga ho, magbabanggit ng kahit isa di ba? Lutang-lutang si Attorney Vic Rodriguez. Oh my God! Wala nagdi-DS kasi.